Sandy! Hindi ka na nahiya sa akin! Ha? Di mo ko binigyan ng kahiyan! Ah! Ay, Sandy! Ano ba yung tsura mo? Ano ba yung tsura mo? Sandy, tama na! Ay, bata ka! Masasaktan ka talaga! Kung di ka tabalo! Hindi ko kaya maguhin kung sino talaga ako. Magpakalalaki ka! Hindi ko kasi maintindihan kung bakit hindi ka maging katulad ng kuya mo! Iba ako sa kanya. Iba ka nga dahil babakla-bakla ka! Hayop ka! Nakakahiya ka sa akin at nakakahiya ka sa pamilya ito! Ikaw? Isang bakla? Lalaban? Nagbibiro ka ba? Simula ngayon, hindi na kita kikilangin anak ko. Dahil wala akong anak na bakla! Bakla! Mula taong 1994 hanggang 1998, siya ang itinanghal na champion sa regional karate competitions sa buong Cordillera Administrative Region. Natalo niya ang napakaraming matitipuno at malalakas na martial artists sa ating bansa. Bagamat, isa siyang bakla. Paano ba nakamit ng isang lalaking may pusong babae ang tagumpay sa isang sport na sinasabing para lamang sa mga tunay na lalaki? Mga kapuso, tunghayan po natin ang kakaibang kwento ng tagumpay ni Noel Sumingwa. Ingatumpay, mamasabay. Isabay. Ako pare, yung panganay ko, member na yan ng Philippine team ng Taekwondo. Yan ang magbibigay ng karangalan sa pamilyang ito. Paano naman pare hindi masasali yan? Kita mo naman, araw-araw kayo kung mag-practice. Dapat lang. Alam mo, lahat mga bagay makukuha sa magandang pag-iensayo eh. Tama ka dyan. Junior, hindi mo na itatanong itong tatay mo. Abe, noon pa niya gusto mag-champion. Pangarap niya yun. At magaling yan nun, ha? Kaya ikaw, tatanda mo. Kung hindi nalinya sa pagpupulis ng tatay mo, champion na yan. Kaya mag-champion ka din. Magandang araw ho. Uy, maganda ka pa sa araw, ah. Kasang-sangipot mo. Maninang. Mga tayo pa'y. Pare, kung anong kinabruce ko ng panganay mo, siyang hindi naman ng bunso mo. Paano ang pusong mamuna yan si Noel, ha? Hindi pare, walang dugong bading sa lahi namin. Pare, sorry. Relax lang. Nagbibiro lang naman ako, eh. Sige, ensayo pa. Ay nako, ewan ko sa'yo, Noel, ha? Ba't di na lang kasi aminin mo at sabihin mo sa sarili mo, nakasali ka sa federasyon. Isa kang beautiful princess, dilag. Gusto mo ba mabugbog ako? Diyos ko, yun sa akin lang naman eh. Ilabas mo yung totoo mo. Huwag ka mo na magtago. Pulis ng tatay ko. Malaga sa kanyang pagkalalaki ng anak niya. Kaya hindi niya pwede malaman ang katotohanan kung di na ako patay ako dun, no? Pwes, magtatago ka na lang lagi. Diyos ko, tsaka mo ate. Hayaan mo na lang ako. Basta ayoko masaktan ng pamilya ko. Lalo na tatay ko. Fine, bahala ka. Tara, uwi na tayo. Anong uwi na? Eh, magpaparegister pa tayo. Register saan? Sa Miss Gay Barangay Masinop! Talaga? Yeah! Tara, register tayo! Sumali nga si Noel sa naturang beauty contest. Abot langit ang kanyang tuwa dahil sa kanya napunta ang corona bilang pinakamagandang bading nung gabing iyon. Subalit agad na mapuputol ang kanyang kagalakan. Diyos ko, bakla. Ang taray-taray mo. Biro mo, first time mo sumali, panalo ka kagad. Miss Barangay, best in swimsuit and Yes. evening gown. Yes. At kinabog ko sila sa talent ko. Tama. Uy, magpasalamat ka naman. Kundi dahil sa akin, di kamukha mo si Bakekang. Thank you sa makeup mo. Siyempre. Nang? Totoo talaga ang narinig ko, ah. Sumali ka talaga sa contest sa mga bakla, ah. Sana huminahon ka. Pabayaan mo ako! Tuturuan ko ng leksyon tong anak mo! Hindi! Sandy! Hindi ka na nahiya sa akin! Ha? Hindi mo ko binigyan ng kahiyan! Ah! Ay, Sandy! ano ba yung tsura mo? Ano ba yung tsura mo? Sandy, tama na! Uwi tayo! Makahiya ka! Hindi kita.
Masasaktan ka talaga kung di ka tumulog! Santi, saan nga na? Sige na, mga kawawa naman Ikaw may kasalanan nito eh! Kung di mo pili-baby yan, hindi mo magiging bakla yan! Tama na. Anak. Ano? Huwag dito na ulan! Kakalimutan mo na pagbabakla mo! Hindi ko po kaya. Hindi kang bata ka, anong hindi kaya? Talaga? Hindi kaya! Hindi ko kaya, Tang. Hindi ko kaya magawin kung sino talaga ako. Magpakalalaki ka! Magpakalalaki ka! Nahihiya ka rin oh! Tang, mahal ko po kayo. Pero hindi ko po kaya magawin kung anong ginawa sa akin ng Diyos. Ito dami mo pa ang Diyos dito sa katarataduhan mo! Walang hiya ka talaga! Walang hiya ka talaga! Ano? Hindi mo! Ha? Tang, tama na. Bakit ko na? Bakit mo tinatago yan? Hindi po kayo nagagalit sa akin? Bakit ako magagalit sa'yo, Noel? Dahil bakla ka? Anak, bata ka pa lang, alam ko na eh. Ako ang iyong inang, wala kang pwedeng ilihim sa akin. Hihintay ko lang na ikaw ang magsabi sa akin. Salamat po, Inang. Hindi ko kayo galit sa akin. Noel, ako pwedeng magalit sa'yo. Anak kita eh, mahal kita. Maging sino ka pa, maging ano ka pa. Sana ho, balang araw, matatanggap ako ni Tatang. At sana, mamahalin niya ako at maging proud siya sa akin. Darating ang araw, nangyayari yun, Noel. Kahit papaano'y napawi ang lungkot ni Noel dahil sa pangunawa at pagmamahal ng kanyang ina. Patuloy niyang hinarap ang buhay hanggang sa Cute niya! Uy, bakla, maghihiwalay na tayo. Ha? Ha? Oh, dito na may dadaanan ako eh. O sige ha, mag-ingat ka. Ang i-project natin. Of course, bakla, ano ka ba? Pare, tingnan mo, may kolehiyala, pare. Pare! Bading na kolehiyala! Oh, punta. Mamadali ka naman ata eh. Ano ka sa akin? Tagay muna tayo sa lang. Pwede mo ba ako? Pare, pakipot ang bading! Ayaw mo ha? Huwag ako sasaktan. Hindi ako minom eh. Ayaw mo kuminom? Eh, nagbubugin na lang natin! Apay nga ta, awampay ni Noel. Minahon ka, Bergie. Eh, dapat kanina pa yun nandito. Baka kung napaano na yun. Nang? Noel. Ayun, namat na. Ano ko, anong nangyari? Yung mga lasing ho sa kanto, pinaglaruan ho nila ako. Ayan yun. Ay, mga salbahe yung mga yun ah. Takot na takot ho ako. Naglabas ho sila ng balisong. Akala ko mamamatay na ako. Santi, mapagkamanidya kita aman. Mga salbahe yung mga yun ah. Bakit ko naman gagawin yun? Mabuti nga sa'yo yan, babakla-bakla ka kasi. Nang? Dapat nga ginawa sa'yo yan para matauhan ka. Ang mga bakla, hindi nire-respeto. Hindi totoo yan. Anong hindi? Salot ang mga bakla. Walang puwang sa mundo ito. Ang mga bakla! Ang mga bakla, hindi nire-respeto. Ha? Kaya magbago ka na. Kung hindi, habang buhay kang sisipa-sipahin lang. Huwag niyo kong sabihin yan. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit hindi ka maging katulad ng kuya mo. Iba ako sa kanya. Iba ka nga dahil babakla-bakla ka! Hayop ka! Nakakahiya ka sa akin at nakakahiya ka sa pamilya nito! Anya ka mat, Santi? Isang araw, Tang, magmamalaki niyo rin ho ako. Pinapangako ko yan. Magmamalaki? Paano? Magtatayo ka ng parlor? Hindi lang naman yan ang kayang gawin isang baklang kagaya ko. Ewan ko! Bakla!
Pasensya na yung tatang mo. Halika na. Gamutin natin yung sugat mo. Salot ang mga bakla! Walang puwang sa mundong ito. Ang mga bakla! Ang mga bakla, hindi nila respeto! Kaya magbago ka na, kung hindi, habang buhay kang sisipa-sipahin lang! Bakla! Alam mo pare, yung panganay ko, pupunta ng Thailand. Lalaban ng wushu. At i-represent niya bansa natin. Galing nung pare. Swerte mo talaga dyan sa panganay mo yan. Talaga nga. Oh. Ginagawa mo rito? Tay. Dala mo yung bag mo. Tay, napatalsiko ako sa eskwelahan. Saka sa Philippine team po. Ano? Hindi pwede yan. Halika, sumama ka sa akin. Kakausapin natin yung coach mo. Hindi ka pwede mawala sa team mo. Tay, kasalanan ko naman po eh. Saka ayoko na pong lumaban. Yung pinagsasabi mo. Nakakuha po ako ng isang scholarship po. Ilipat ako ng ibang eskwelahan. Tay, ayoko na pong lumaban. Hindi mo alam yung sinasabi mo. Bibihira yung nabibigyan ng pagkakataon tulad na sa'yo. Bibihira yung mga nagiging champion. Kaya halika, sumama ka sa akin. Huwag mo sayangin yung pangarap mo. Tay, hindi ko naman pangarap to, Tay. Pangarap niyo po yun. At ayoko na po. Ayoko na pong tuparin yung pangarap niyo. Harapin ko naman yung buhay ko, Tay. Walang hiya ka. Pare, tama na. Hindi mo kayang gawin ang gusto ko. Ayaw na rin kita makita pa. Ako nang balas tatay mo. Simula ng araw na iyon, nabuo sa puso at isipan ni Noel ang isang pangarap na ipinangako niya sa sariling pagsisikapan niyang abutin. Bakla, nababaliw ka na talaga. Ano ba? Samahan ba ako? Hindi. Ito na nga, sasama na nga eh. Halika na. Halika na. Ay, ayan na yung coach. O sige ha, may klase ako eh. Pabalik ako, bye-bye. Eh, ito talaga? Coach? Pwede ho ba mag-try out? Ikaw? Magta-try out? Opo, Coach. Abay, baka mabali ang mga kuko mo rito. Coach, estudyante po ako ng eskwelang to. Karapatan ko mag-try out. Tsaka hindi niyo po pwedeng pagdumot sa akin yun dahil bading ako. Piilit ka, ha? Sige, pagbibigyan kita. Mon! Coach. Mon! Magta-try out daw. Pakan mo nga. Coach, pwedeng to eh. Hindi naman ako lumalaban sa binabae. Abay, mapilit eh. Karapatan daw niya. Yun na. Coach, you're the boss. Ano bakla? Kala mo ba matatalo mo ako? Ang ganda-ganda mo. Mag-Reyna, Elena ka na lang. Subalit, hindi nagpaawat si Noel. Coach! Coach, sandali lang, Coach! Coach! Sandali lang! Coach! Coach, sandali lang! O bakit? Huwag mo sabihin gusto mo na naman mabugbog. Eh, kung maggupit ka na lang kaya iya. Coach, alam ko, natalo ho ako kanina. Eh, dahil lang yun sa wala ho akong alam. Pero kung bibigyan niyo ho ako ng pagkakataon hindi ho kayong papaya sa akin.
Talaga? Opo, Coach. Alam mo, natutuwa ako sa determinasyon mo. Yan ang gusto ko sa isang tao. Sige, bibigyan kita sa pagkakataon. Pero ang gusto ko, ibigay mo lahat ng makakaya mo. Naintindihan mo? Opo, Coach. Talaga po, Coach. Hindi ko kayong papaya sa akin. Promise po yun, Coach. Sige, bukas, bumalik ka para sa training. Thank you, Coach! I love you! Ko? Alam mo, hanggang ngayon, hindi ko pa rin naintindihan. Ba't mo ginagawa ito, Noel? Basta. Sige na. Nagsimulang mag-training si Noel hanggang sa gumaling siya ng gusto. Naging pambato pa ng kanilang eskwelahan sa martial arts competitions. Nakilala siya sa larangang ito bilang si Kenji Agawa. Tang? Huwag ngayon, masakit ang ulo ko. Tang, may sasabihin Huwag sabi ngayon eh. Santi, pakinggan mo naman yung anak mo. Ano yun? Tang, napili ho ako bilang representative ng school namin sa Shotokan. May laban ho ako. Sana ho nandun kayo. Ikaw? Isang bakla? Lalaban? Nagbibiro ka ba? Nag-i-ensayo naman ho ako eh. Kung anong kaya ni Kuyang gawin, kaya kong higitan. Huwag mo nang nasama-sama ang pangalan ng kuya mo rito ah. Bakit hindi, Tang? Tulad ni Kuya, anak niyo rin ako. Sana kahit minsan maramdaman ko yun. Sana kahit minsan maramdaman ko na mahal niyo rin ako. Isa lang huwiling ko. Sana pumunta kayo sa labang ko. Huwag mo akong pipilitin. Dahil ayokong makitang lumalaban ang anak kong bakla. At ito, tandaan mo, simula ngayon, hindi na kita kikilanin anak ko. Dahil wala akong anak na bakla! Labis na nasaktan si Noel nang itakwil siya ng kanyang ama dahil sa kanyang pagiging isang bakla. Pinanghinaan siya ng loob kung kaya't nagpasya siyang huminto sa martial arts. Tila nabura sa kanyang pagkatao ang kanyang pangarap. Noel, Coach, kayo pala. ayaw mo daw pumasok para mag-ensayo. Sorry po, Coach. Alam ko po malaki ang puhunan niyo sa akin. Pero ayoko na po lumaban. Alam ko na ang dahilan. Sinabi na sa akin ng kaibigan mo. Alam mo, Noel, nung una kang lumapit sa akin, wala rin akong kabilib-bilib sa'yo. Alam mo ba yun? Katulad din ako ng iba na porket naiiba ka, porket bakla ka, eh hindi madali para sa amin ang maniwala sa isang katulad mo. Pero nakita ko ang determinasyon mo. Determinasyong hindi lamang sa pag-iensayo, kundi determinasyong ipakita sa mundo na kahit mga bakla kayo, kaya niyong gawin ang mga bagay na ginagawa ng iba. At dyan ako sumaludo sa iyo, Noel. Saludo ako sa iyo dyan. Kaya sana, Noel, huwag mo sana akong biguin. Tuloy mo sana ang laban. Kung hindi man para sa tatay mo, para sa sarili mo.
para sa pagkatao mo. Para hindi nila kayo pinagtatawan at kinukutsa. Pakita mo sa kanila kung ano kayo talaga. Naunawaan mo ba ako? Kaya mo yan, Noel. Laban. Nabuhayan ang loob si Noel sa sinabi ng kanyang coach. Samantala, Santi, alam mong hindi ko naging ugaling kontrahin ka, di ba? Pero, hindi kaya masyadong nagiging malupit ka kay Noel? Pinoprotektahan ko lang siya, Virgie. Ang mga bading, kahit saan, lagi nilang pinaglalaruan, pinapaboy. Ayokong nakikita pinapaboy ang sarili kong anak. Masakit. Alam mo ba kung bakit ayokong pumunta sa laban niya? Dahil tiyak ko, bababuin lang siya. Pagtatawa lang siya ang mga tao. Isang bading lalaban, pagtatawanan lang siya. Humingi lang naman siya ng pagkakataon. Yun lang. Ewan ko, Virgin. Hindi ko na alam. Noel, Si Tatang, andyan ba? wala pa anak eh. Coach! Noel, mag-umpisa ng laban. Good luck, anak. Sabo!
Alam ko po, dapat akong maging masaya. Pero hindi ko magawa. Nanalo nga po ako, pero pakiramdam ko hindi ako kumpleto. Dahil hindi naman dumating si Tang. Tinutuon niya yung sinabi niya. Tanggalin mo na yan! Tanggalin mo yan! Baka naman may trabaho lang. Kaya hindi nakarating. Tigil yan! Pare, tama-tama may pulis! Ching! Tingnan nyo! May baklang salot dito! Hindi salot ang mga bakla. Tao din yan na kailangan respetuhin. Sigurado ho ako. Kapag nakita niya to, tutuwa yun. Tiwan yan! May gago pa na itong trip na to! Tiwan mo yan! Ikaw! Hira kayo. Bakla, ipinapatulong ninyo. Tulong! Tiwan nyo! Tatang, excited na ako pakita sa kanyang medal ko. Darating na yon. At sigurado ako pag nakita niya yan, matutuwa yun. Inang! 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 Kuya, tinan mo, nanalo ako. Huwag kayong mabibigla sa ibabalita ko, Inang. Apay, anya nga Rod? Inang, si Tatang nabarilo. Well, puntahan na natin. Inang, puntahan na natin sa ospital si Tatang. Lakasan mo yung loob, anak. Walang masamang mangyayari sa tatay mo. Excuse me, kayo po ba yung pamilya ng pasyente? Opo. Well, napuruhan po yung mister ninyo. Nagkaroon po siya ng internal bleeding. Wala na po kami magagawa. Well, ikaw pala, Virgie. Dito, dali. Nandito dito. Ayan si Santi. Santi. Tawarin mo ko, anak. Tang, tingnan niyo po. Nanalo po ako. Alam ko. Alam niyo? Alam ko. Nandun ako nung palakpakan ka na lahat. Nandun po kayo. Nakita niyo po ako. May pahinga na po kayo, Tay. Hayaan mo lang ako, anak. Baka mahuli na ang lahat. Hindi ko masabi lahat ang gusto kong sabihin. Proud na proud ako sa'yo, anak. Tinupad mo ang pangarap ko. Pero hindi dahil doon kung bakit ako naiiyak. Naiiyak ako dahil kahit na anong panlalait ang ginawa ko sa'yo, natunayan mo mali ako. Mahal kita. Pinagmamalaki kita. Santi! Santi! Manny Noel, lalo siyang nagpursigi na abutin ang kanyang pangarap. Ipinagpatuloy niya ang pagsali sa iba't ibang martial arts competitions. Iniaalay niya ang kanyang bawat panalo sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang yumaong ama.
Ano, Noel? Sabi ko sa'yo eh. Salamat po. Salamat. Coach. Well, pinapati kita. Magaling ka. Good lang. Alam mo, anak, kahit nasan man ang iyong ama, sigurado kung natutuwa yun sa'yo. Ma'am, miss na miss ko na si Tatang. Ako din, anak. Lahat ng ginagawa kong pasisikap, para ho sa kanya. Para kahit nawala na siya, gusto ko maging proud siya sa akin. Pakailanman. So alam ko, Noel, na champion ka ng karate in the Cordillera Ranges. So you are a native? Yes. So meron kayong dialect? Anong tawag sa dialect niyo? Kankanay. Give me a greeting in your dialect. Gawis ay agaw, tako ami. Meaning, magandang araw sa atin lahat. Ngayon na meron ka ng may uuwing accomplishment. Kamusta sila sa iyo ngayon? Tanggap na po nila ako. At there's no problem na po. What about within you? Ako po nasa stage pa rin ng, shall we say, identity crisis. I mean, I don't know kung sino ba talaga ako. Ako ba si kanyan o si kanito? Ano po yung aking problem ngayon? Alam ba ng mga kasamahan mo, ay ang kasarian mo, alam nila? Open po ako sa kanila, ma'am. Siguro kung ako yung babae at gusto ko matuto ng Muay Thai, syempre gusto ko sa'yo. Di ba? I will feel more comfortable na ikaw yung teacher ko, no? Lalong-lalo na kung may mga contact. Yung body contact. Body contact na gano'n. Physical contact. Syempre, mas gusto ko sa'yo, no? Pero, yung lalaki, parang hindi ka siniseryoso. Meron ka ng ganyang experience. Sa martial art, madam, kailangan wala na yung emotion yun. So, huwag mong ituring na ang babae ay babae at ang lalaki ay lalaki. Parang, wala na yun. Ako kasi kapag nagma-martial art na ako, nawala na yung pagkabading eh. I mean kasi kailangan kasi maging siga ka. Palagay ko nga, nawawala talaga dapat, no? Kaya nakikita nyo ngayon eh, medyo may muscles din. Pero ikaw ba, meron ka bang kanaisan na maging bading na nagdadamit? Meron ba kang ganong desire within you? Wala na po. Hindi na po kailangan. Ay, hindi kailangan? Sa tansya mo? Kaya nga ako nag-martial art kasi gusto kong maiba sa mga ibang martial artists at sa mga ibang bading. Kaya ako pinasok itong martial art to make me different from them. Though, of course, nagbago na rin pangangatawan, something like that. Pero bading pa rin. Biologically speaking, ano tayo eh? Lalaki. Lalaki. Oo. It's just lahat yung pagkabading na sa puso lang kasi. That's right. Ano ngayon ang ang sinisipat mo, ang inaambisyon mo for yourself? Maging instruments ng kagaya ko na huwag silang mawala ng pag-asa na kahit sila'y bading, kinukutya siguro ng society, still, I can be of help na sabihin sa kanila na na hindi sagabal yan para sa kanilang tawag ba? Kaunlaran. Yes. Or the success. Yes, ma'am. Kasi ako ngayon, I am teaching literature. Aside from that, natutuloy na ako ng martial art. Ano sa tingin mo ang naging madali sa'yo, natanggapin ka? Sa society kasi namin, talagang bawal ang bading. Oo. Parang yung mga citizens doon, wala silang concept ng pagkabading. Sa inyong community? Yes, ma'am. Wala silang idea on homosexuality. Kaya na nakita nila parang ilang ang aking movements. I am really the center of ridicule to the point na na-feel ko na ako ay naging outcast. At ginamit ko yung gustong-gusto nilang laro, martial art. Noel, maraming salamat ha. At alam ko hindi madali na lumabas ka sa telebisyon at sabihin mo talaga ang totoo mong pagkatao. In that sense, talagang ang puso mo macho din ha. Dahil ang tibay mo rin, ha. Thank you very much, Noel, and we really wish you all the best.
Thank you very much. Sa kasalukuyan, si Noel ang Chief Instructor ng Philippine Tai Chi Association at ng Regional Muay Thai Coordinator sa Region 1. Isa rin siya ngayong Literature Professor sa La Union College. Isang pagpapatunay si Noel na ang tagumpay ay walang kinikilalang kasarian. Ang kailangan lamang upang magtagumpay at maging inspirasyon sa ating impunan ay iba yung sipag, tiyaga at tibay ng loob. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lingkod.